Honda CR-V. Handos tulak ang kahimtang. Ang gihambin nga balatian, ayaw umusok ang tambutso. Ngayon ay tingnan natin kung ano ba yung sitwasyon. So ito yung engine natin, try nating i-check yung engine oil. Oh, gahiyaw eh. Yun. Patay dagway, nasunog mo niya, natunaw man oh. Anan, nalanay. Nabili ng tumoy ni Slalom. Aw, bilin oy, perting bili na. Tatsong lagkom ni. Kila, start. Try lang muna nating paandarin. So ayan. Meron naman siyang redondo kaso ayaw tumuloy yung andar. Tingnan natin dito. So ayan, wala talaga. Simulan nating i-check to. So dito tayo sa ignition coil. Tingnan natin kung may kuryente ba. So ayan, ninuno natin. Kita natin na wala namang kuryente. Kaya ang ginawa ko dito ay hinawakan ko na yung kahimtang ng kuryente natin. Sabi nung may-ari ay nag-overheat daw ang sasakyan na to. Tapos nung lumamig na yung engine ay ayaw nang umandar. So ayan, tingnan natin yung ignition coil dito na tinanggal ko. Sobrang tigas. Dito nga ay naputol na yung ignition coil. So dahil sa dumikit siya kaya naging matigas. Kasabay nitong dipstick natin, nalusaw silang lahat. Dito naman tayo sa ignition coil number 3. Sobrang tigas pa rin. Tingnan natin bakit matigas. So ayan, nalusaw yung plastic niya. Kaya dumikit at tumigas yung kahimtang. Dito naman tayo sa ignition coil number 4. So hindi naman siya nalusaw kaya madali lang na nabunot. So ayan, nakita natin yung mga spark plug. Pero dito sa number 2 ay natira pa rin yung putol. Ayan, natanggal na natin lahat yung mga ignition coil dito. Ang gagawin natin dito ay palitan natin yung 4 na ignition coil. Kasi nasira siya lahat dahil sa sobrang init. So nag-overheat kasi siya kaya nagkaganito. Yan. Bali nakabit na natin yung 4 na spark plug. So goods na yan. Tapos yung radiator cap naman, ayan, so sira din. Gagawin natin, papalitan din natin yung radiator cap. Yan, so papalitan din natin to. I-change-oil natin yung engine. Dipstick natin na naputol. So ayan, papalitan natin. Yung radiator cap ay palitan din natin. Ito yung papalit natin. Ignition coil ay papalitan din natin. Yan. Baka magtanong kayo bakit natin pinalitan yung 4 na ignition coil. Siyempre ang sagot dyan ay nasira talaga yung 4 na ignition coil. Dahil sa nag-overheat yung engine kaya nasira yung mga coil natin. Tanong naman bakit nag-overheat yung engine. So hindi lang nakita sa video pero may leak yung coolant nito. Kaya naubos yung coolant at nag-overheat yung engine. So ganun lang kasimple yung nangyari. Tanahon sa natong asiti kung okay pa ba. Pasok Matski. So halos wala ng engine oil to. Aw nga no, mandi wala na engine oil. Bahala na diha Basta importante mataod na to ning taklob sa radiator. So ayan, medyo change oil na lang yung kulang. At dito nga ay nagpabadlong na naman si Matski. Hindi talaga gumamit ng imbudo. Pero okay lang naman siguro kasi wala namang nag-usik-usik dito. Ayan, kita natin na wa gining salapat ba. Perfect yung pulso ning bataa. So karon atong tanaw ng asite medyo okay na. Tinaw ang kahimtang og sakto sa level. I-start na to ko. Pasensya na kayo sa mga helper natin. Medyo Start. mahina yung galawan. Redondo, pag mandar gani, buhi ang kuan starter. Okay, start. Yun. One click. Aw mao manggug ka ha. One click good. Bahala ka diha. Lami kay andar o. Ngano man imong gitilawan Amol. kay lami. Hihi, one click. Goods na goods yung andar natin.
So yung problema dito, bago pa siya hindi na umandar ay nag-overheat. So ngayon ay tingnan natin kung okay pa ba yung cylinder head natin. Malalaman natin ngayon kung may na-damage ba sa loob ng engine nung pagka-overheat nito. Yan. Kita natin yung radiator na wala namang umaangat na bula. So ibig sabihin ay goods na goods pa yung cylinder head gasket natin. So hindi na apektuhan yung head gasket. Kahit na sobrang lala yung nangyari na overheat kasi nga ay nalusaw yung mga ignition coil natin. Pati pa yung dipstick natin ay nalusaw rin. Pero ang kagandahan lang ay matibay talaga siya. So kita naman natin yung radiator natin. So hindi talaga umangat yung bula. So ganun talaga katibay yung engine ng Honda. So hirap talaga tayong magkapira dito. Siyempre, huwag kalimutang mag RPM muna para lumaki-laki yung libor natin. Ayan, so ngayon ay abanti na tayo na nakauna yung likuran. So dito ay ginabi na kami bago natapos tong unit na to. Pero at least ay natapos rin.